Stay connected sa Panginoon. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 1 to 13, and I read it for you. Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing at all during those days, and when they were over, he was famished. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become a loaf of bread." Jesus answered him, "It is written, one does not live by bread alone." Then the devil led him up and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And the devil said to him, "To you I will give their glory and all this authority, for it has been given over to me, and I give it to anyone I please. If you then will worship me, it will all be yours." Jesus answered him, "It is written, worship the Lord your God and serve only him." Then the devil took him to Jerusalem and placed him on the pinnacle of the temple, saying to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, he will command his angels concerning you to protect you. And on their hands they will bear you up, so that you will not dash your foot against a stone." Jesus answered him, "It is said, do not put the Lord your God to the test." When the devil had finished every test, he departed from him until an opportune time. Tayo po ay nagsimula na sa panahon ng Kwaresma. At ito nga po ay ating sinimulan nung Ash Wednesday. At ngayong araw na ito ay ang unang linggo sa panahon ng Kwaresma. Tatlong disiplina ang tinuturo sa atin na binanggit sa Ebanghelyo noong nakaraang Miyerkules: fasting, prayer, and almsgiving. Kung titingnan po natin sa ating karanasan, kung mas lalo tayong lumalapit sa Diyos at ginagawa ang Kanyang banal na kalooban at mga bagay na nagpapabanal at makadiyos, tila ba lalo ding lumalapit sa atin ang kalaban, ang demonyo. Ito po ang pagpapatunay sa Ebanghelyong ating binasa ngayong linggong ito. Jesus was tempted by the devil. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpunta sa disyerto at doon nga for 40 days siya ay nagdasal, nag-ayuno. Ibinigay ang sarili para sa ating lahat. Tayo ang nasa puso at kaisipan ni Jesus habang siya ay nasa disyerto. Pwede namang hindi gawin ng Panginoon ang pumunta siya sa disyerto for 40 days at mag-ayuno, magdasal doon. Maaring sa isang hudyat lamang ay maaring paalisin niya ang demonyo. O kaya naman matapos ang lahat. Pero ibinigay niya ang kanyang sarili sa panalangin at pag-aayuno, sapagkat tayo nga ang nasa puso at kaisipan ni Jesus, kaya ginagawa niya ang bagay na ito. Ano pong gagawin natin sa harapan ng mga tukso? Una, lagi po nating tandaan na ang tukso ay maaring maging oportunidad para sa atin upang ipakita na tayo nga ay para sa Diyos, na pinaninindigan natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, na ating ipinagmamalaki na tayo ay sa Panginoon at hindi tayo kailanman mahuhulog sa patubong ng demonyo. Kaya naman, harapin natin, huwag tayong matakot na harapin ang mga tukso ng buhay. Habang tayo ay nabubuhay,
nariyan ang mga tukso at hindi tayo lulubayan. Ngunit kagaya ng ating Panginoong Hesukristo, mapagtagumpayan nawa natin ang bawat tukso na dumaraan sa ating buhay. Pangalawa, stay connected. Kung tayo ay palaging nakaangkla, nakadikit sa Panginoon, kung ang Diyos ang palaging nasa puso at kaisipan natin, anumang tukso ang dumating o lumapit sa atin, hindi magtatagumpay ang kalaban. Sa pagiging konektado natin sa Panginoon, nandyan ang ibibigay na lakas at biyaya ng Diyos upang ating matalo anuman ang ihain sa atin ng demonyo. Stay connected. Huwag tayong umalis sa Kanya at palagi nating piliin ng Diyos bawat minuto ng ating buhay. Hindi ipagpapalit, palaging pipiliin si Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, sa harapan ng tukso, nawa kami ay magwagi sa pamamagitan ng iyong awa at pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.